Una sa lahat, sapul sa CCTV, dalawang sasakyang humaharurot sa intersection. Ang resulta, disgrasya. Patay ang isang senior citizen habang may 3 batang sugatan. Ang nagmamaneho sa isang SUV, menor de edad. Ang iba pang detalye sa madugong aksidente, abangan. Ngayong ika-21 araw ng Nobyembre taong 2024. Tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso pag-uwi niya sa Pilipinas, nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pamilya Veloso natatakot na gantihan si Mary Jane ng sindikato. Speaker Martin Romualdez derechahan ng hinamon si VP Sara na sumipot sa investigasyon ng Kamara. Magkapatid na Pinoy, minasaker sa kanilang bahay sa California. Binatilyong tumawid sa EDSA busway na hit and run. Suspect sa pagpatay sa isang babae sa Cebu, nahuli na. Naputol ang dila ng kagatin daw ng biktima. Pasintabi po, 7 buwang gulang na sanggol, hirap sa paghinga dahil sa bukol sa baga na puno ng nana. Gilas Pilipinas, lalaban muli para sa bayan kontra New Zealand. At eto na nga ang nakakapasong balita sa showbiz. Kim Chiu nag-iinit bilang calendar girl. Naaresto na ang suspect na pumatay at nagtangkapang gahasain ang isang babae sa Cebu City. Naputol ang dila ng suspect matapos itong kagatin ng biktima. Kaya ang suspect pinatay sa sakal ang dalaga saka itinapon ang kanyang bangkay sa tabing ilog. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Ano pagpatay ang akong manguon? Bisag iya lang tumikuan. Ano man? Unsay sala niya? Wala na sala akong manguon. Pamangiko kita sa... Emosyonal na kinumpronta ng pamilyang ito ang lalaking yan. Siya ang suspect sa pagpatay sa dalagang si Neka Denise Lagria sa Cebu City. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa mabatong bahagi ng tabing dagat sa isang reclamation area. Bata, wala akong manguon. Upat ka mong bata, sir. Pulos ni mga pare. Akong anak. Ano man ni mamang gipatay? Tagaimik tubag! Kanina hatik ako. Ano ka? Kinilala ang suspect na si Godofredo Brufar. Driver siya ng multicab na huling sinakyan ni Nika papasok ng kanyang trabaho. Nakuha sa kanya ang cellphone at sapatos ni Nika. Base sa investigasyon, Martes ng madaling araw nang ihatid siya ng kanyang tatay sa paradahan ng multicab. Sa harapang bahagi ng sasakyan sa tabi ng driver sumakay si Nika. Pag-amin ng suspect sa mga pulis, nakatulog ang biktima habang nasa biyahe. Dito na niya tinangkang halikan ang dalaga. Pero nanlaban daw si Nika at kinagat ang dila ng suspect hanggang sa maputol. May bakas pa ng dugo sa front seat ng multicab. Daghan namin CCTV footages na nasa mga na nagpapatunay na yung sasakyan na yon at saka yung suspect mismo ang gumawa ng krimen na yun. Sa galit daw ng driver, sinakal niya si Nika hanggang sa mamatay. Itinapon niya ang labi ng biktima sa reclamation area ng South Road Properties. Buat ako mismo kasi wala ko niya daan. Tungod ako tambuhat na ato. Okay intention mo akong patyon. Sakit yung akong dila kaya yung giputol. Okay nga, buhat ako pagpatay sa mga hote. Sakit yung akong dila. Mahaharap ang suspect sa kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Patay ang isang 13 anyos na binatilyo matapos ma-hit and run ng bus sa EDSA Carousel kagabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Dead on the spot ang dugo ang 13 anyos na binatilyo sa EDSA busway. Kahit bawal, tumawid siya sa EDSA northbound lane sa bahagi ng Dario Bridge sa Quezon City. Doon, na hit and run ng bus ang biktima. Ang aksidenteng yan, nakita ng 2 pang kaibigan ng binatilyo. Kuha po sana kami ng kahoy panggatong. Hindi pa kami nakakuha, bigla na siya na ng bus. Sabay uminto yung bus, tumingin lang yung konduktor. Nakuhanan pa sa CCTV ng MMDA ang paghinto ng nakasagasang bus. Yun nga lang, malayo ang kuha, kaya hindi malinaw sa CCTV footage ang plaka ng bus.
Dito sa banda rito nangyari ang aksidente kung saan wala naman talagang tawiran. Kaya payo ng mga otoridad sa publiko, kapag tatawid, gamitin lamang ang pedestrian lane at overpass, lalo na kapag gabi kung kailan madilim at mabibilis ang takbo ng mga sasakyan. Ipapatawag naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang mga nag-ooperate sa EDSA bus carousel. Palagi naman daw nakabantay ang mga tauhan ng SAIC sa busway, pero nababawasan sila tuwing hating gabi. Pero ngayong palapit na ang Pasko, idaragdag na bantay sa busway ang mga taga-Philippine Coast Guard. Sa ngayon, patuloy ang follow-up operation ng mga pulis para mahuli ang nang hit and run na bus driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos kung bibigyan ng clemency para ganap ng makalaya si Mary Jane Veloso pag-uwi niya ng Pilipinas. Ang sigurado lang sa ngayon ang pagtestigo ni Mary Jane laban sa kanya mga recruiter. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Mga nakaraan at kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas at Indonesia ang pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapauwi sa bansa kay Mary Jane Veloso. 14 na taong nasa death row ng Indonesia si Mary Jane dahil sa kasong drug trafficking. All the previous president, hindi lang ako. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Sinagot din ng Pangulo ang pagbibigay ng clemency para ganap ng makalaya si Veloso. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Ayon si Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, igagalang nila kung sakaling maipardon ni PBBM si Mary Jane pagdating sa Pilipinas. Habang wala pang desisyon, inatasan ng DOJ ang Bureau of Corrections sa tiyakin ang kaligtasan ni Mary Jane sa kulungan. Posible raw siyang dalhin sa Bilibid o sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ayon sa Department of Justice, kapag tuluyan ng nakauwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, pwede nang magkaroon ng presentation of witnesses para makompleto na ang prosecution sa nakabinbin na kasong human trafficking at estafa na isinampa niya laban sa kanyang illegal recruiters. Nakakulong na sina Cristina Sergio at Julius Lacanilao sa Nueva Ecija para sa hiwalay na kasong large-scale illegal recruitment. Isasalang naman siya sa witness stand. Harap-harapan, mako-cross-examine siya. Ayon sa isang artikulo sa Indonesia, alam na ni Mary Jane ang nangyari sa kanyang kaso. Natutuwa raw siyang na mabigyan ng pagkakataong magbalik bansa at muling makapiling ang pamilya. Nagpasalamat din daw si Mary Jane sa lahat ng tumulong sa kaso. 39 years old na si Mary Jane. Gagamitin daw niya ang natutunang cloth dyeing skills sa kulungan sa Indonesia para gawing hanap buhay sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kung ang mga magulang naman ni Mary Jane Veloso ang masusunod, ayaw na nilang tumestigo ang kanilang anak laban sa mga recruiter. Natatakot daw kasi silang gantihan ng sindikato. Nasa Frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Muling inilabas ng mga magulang ni Mary Jane Veloso ang mga larawan ng anak sa kanilang bahay sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Sabik na sila sa pagbabalik sa Pilipinas ni Mary Jane matapos ang 14 na taon sa death row sa Indonesia. Tila sunod-sunod nga ang magandang balita sa pamilya Veloso. Ngayong taon lang din nang may makitang bukol sa matres at dibdib ni Mary Jane. Pero isang himala raw ang nangyari. Nung sinala po para operahan, nawala po mabukol para po may balak pa ang Panginoon kay Mary Jane. Sa kabila nito, nangangamba sila sa kaligtasan ng anak, lalo't sa kulungan pa rin ang diretsyo niya pagdating sa bansa. Sana ilagay po nila sa ligtas na kalagayan. Huwag po sa Mandaluyong. Kabilang sa mga nakikitang pagdadalan kay Mary Jane ay sa Bilibid o sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ikinatatakot ng pamilya, baka balikan ng mga sindikato si Mary Jane na kinabibilangan umano ng kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Kinakabahan po kaming pamilya dahil baka tutuhanin ni Maria Cristina Serio yung sinabi niya na papatayin si Mary Jane sa kulungan at iisa-isahin buong pamilya niya. Kaya nangamba po kami. Kwento pa ni Tatay Cesar, ipinagmalaki pa raw ni Cristina sa kanila na parte umano siya ng isang international syndicate. Hindi pa nga raw sinabi kaagad sa kanila ni Cristina na nakulong si Mary Jane matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa airport sa Yogyakarta. Ang sinabi sa amin, nanay, tatay, huwag kayong mag-alala dahil kami international na sindikato. Kayang-kaya naming
ilabas, maski magbayad kami ng 5 milyon, kayang-kaya po namin. Kaya lang, huwag kayo pong lalapit sa mga tataas na tao. Sa mga media. Sa mga media. Dahil dito, muling nanumbalik ang kanilang trauma. Ilang armadong lalaki raw ang sinasabing nagtungo at umaligid sa bahay ng mga kaanak ni Mary Jane noong taon na hindi natuloy ang pagbitay sa kanya sa Indonesia. Kaya naman matagal din daw sila nagtago sa Maynila sa tulong ng Migrante International para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya kung silang mga magulang daw ang tatanungin, ayaw na nilang tumistigo pa si Mary Jane laban sa mga recruiter. Tama na po, yung makauwi ng anak ko, okay na po. At napatawad na po namin sila Maria Cristina Seryo. Sa ngayon, naghihintay sila na muling matawagan ni Mary Jane. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Wala raw alam sa laman ng mga resibo ng kanyang confidential funds si Vice President Sara Duterte. Naaawa na raw siya dahil mga tao niya ang iniipit ngayon sa Kamara. Buwelta naman ni House Speaker Martin Romualdez, si VP Sara na mismo ang magpaliwanag sa kanilang hearing. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ilang araw ng laman ng balita ang paghahanap kay Mary Grace Piatos. Isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipt na pinang-liquidate sa higit 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte mula noong 2022 hanggang 2023. Higit 4,000 resibo galing Commission on Audit ang binusisi ng House Committee on Good Government. Ilan sa mga ito ang nabistong questionable pero wala raw alam sa mga ito ang bise. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Kahapon, humarap sa pagdinig ng komite ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na pinakontempt ng Kamara. Pero kahit siya, wala rin daw alam kung paano ginastos ang pondo. Ang Special Disbursing Officer naman na sina Gina Acosta at Edward Fajarda kasama na sa 4 na naunang pinakontempt ng Kamara. Pero hindi rin sila mahagilap. Sabi tuloy ni VP Sara, naaawa raw siya sa mga tauhan niyang nadadamay sa pamumulitika sa kanya. Kung makita ninyo, luwid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa pagbukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-apil ang ilang trabaho, na-apil ang ilang pangalan. Ang pahayag na yan ng bise, tinabla ni House Speaker Martin Romualdez. Kung ayaw daw niyang madamay ang mga tauhan niya, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika. Siya lang yata may alam kung ano nangyari din sa mga pondo. Kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa deputy. Ganito rin ang sentimiento ng Makabayan Bloc. Kasalanan niya yan. Siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, wag siyang hipokrita. Sa Lunes, November 25, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. Ayon sa liderato ng komite, maaari naman na nilang tapusin ang pagdinig kung dadalo na ang 4 na opisyal na kinontempt na tinuturong may kinalaman sa kung paano ginastos ang pondo ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sapul sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa opisina ng isang printing press sa Quezon City. Kasabwat niya ang kanyang live-in partner. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nakuhanan sa CCTV ng isang establishmento. Sa Quezon City ang lalaking tila may hinahanap. Pumunta siya sa desk. Ilang saglit pa, tinangay niya ang CPU ng computer. Bago niyan, nakunan din ang suspect at kanyang kinakasama na inaayos ang kanilang kariton. Kinaumagahan, nagulat na lang ang may-ari ng establishmento na wala na ang padlock sa kanilang pintuan. Ninakawan sila. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, naaresto sa follow-up operations ng mga pulis ang mag-live-in partners sa Araneta Avenue. Nabawi sa kanila ang mga ninakaw na gamit, kabilang ang bahagi ng CPU at ilang parts ng printing machine. Nagkakahalaga mga ito ng 123,000 pesos. Pang-4 na beses nang makukulong ang lalaking suspect na dating nasangkot sa pagnanakaw at droga. Aminado siya sa krimen. Nagawa ko lang po dahil sa hirap ng buhay. Paano kayo nakapasok sa establishmento? Palilinagari ko po yun. Ang babaeng suspect naman, dati na ring naaresto dahil sa pagsusugal.
itinanggi niyang nagnakaw siya. Pinigilan pa nga raw niya ang kanyang kinakasama. Ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, lumabas ka dyan. Hindi ka lalabas yan. As in, minura ko po siya ng time na yun. Mahaharap sila sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Ngayong magpapasko, isa sa mga patok na pang-exchange gift ang mga colored at personalized mug. Pero maging mapanuri mga kapatid dahil may mga tasang nakitaan ng nakalalasong kemikal lalo sa Divisoria. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Makulay, pwedeng lagyan ng mukha, pangalan, logo o anumang imahe. Mura at mahahanap kahit saan. Yan ang mga colored at personalized mugs na usong pangregalo tuwing magpapasko. Sa Divisoria, 40 hanggang 65 pesos ang kada piraso ng mga tasa. Ang ilan nga, naabutan pa naming namimili. Nakaugalian na rin kasi puro mug yung mga binibigay ngayon, lalo na pag sa mga Christmas party. Ayon sa ilang nagtitinda, unti-unti nang gumaganda ang bentahan ng colored mugs dahil sa holidays. Na-expect din namin pagpasok ng December, ng mga ganyan, magkaroon na sana, bentahan natin, maganda na. Pero babala ng environmental group na Ban Toxics, hindi lahat ng colorful at personalized mugs ligtas gamitin. Nung sinuri kasi natin ito, gamit yung isang device na kung saan ito ay nakaka-detect ng anumang chemicals, nakitaan natin ito ng napakatataas na lead content at maging ng cadmium. Ang lead ay isang toxic at nakakalasong kemikal na posibleng magdulot ng brain damage at intellectual disability sa tao, habang ang cadmium naman delikado sa kidney o bato at sa respiratory organs ng tao na maaari ring maging sanhi ng cancer. Ayon sa grupo, karamihan sa mga mug na may chemical ay binebenta sa Divisoria at Carriedo sa Maynila at maging sa Quezon City. Pero hirit ng mga nagtitinda, yung sa mug, siyempre hugasan mo. Hugasan mo naman yung paggagamitin, di ba? Siyempre, alangan naman na hindi mo naman hugasan. Sigurado po talaga, 100% na siguradong ligtas. Ilang taon na ako sa souvenir? 17 years. Pero wala pa po ako narinig na ganyan. sa ngayon ay tinutuntun pa ang manufacturer ng mga mug na nabistuhang may delikadong level ng mga toxic chemical. Kaya paalala ng grupong Ban Toxics, iba pa rin ang nag-iingat. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Sizzling hot bilang calendar girl ang ating chinita princess na si Kim Chiu. In her calendar girl era na si Kim, matapos siyang mapiling model ng isang brand ng alak. Well-flexed ang fit and sexy body ni Kim. Kwento pa nga ni Kim, nagulat siya nang maibalita sa kanyang siya ang napiling bagong calendar girl ng kilalang rum brand. Hindi niya raw inakalang aabot siya sa ganitong milestone sa kanyang karera. Wish ni Kim na makapagbigay siya ng inspirasyon sa ibang babae na patuloy na abutin ang kanilang mga pangarap. Eto pa nga, confirmed na ang ating Nations Girl Group magkaka-concert na rin sa Philippine Arena. Kinumpirma po yan mismo ng Star Music sa kanilang social media. Nakaschedule ang repeat ng kanilang successful Grand Beaniverse concert sa February 15 next year. Sila ang sinasabing kauna-unahang Filipino music act na magdaraos ng major concert sa Philippine Arena. Wala pa naman pong detalye sa bentahan ng tiket. Bukod po dito, inaabangan din ang paglabas ng bagong single ng grupo na Blink Twice. Susunod, magkapatid na Pinoy minasaker na, sinunog pa ang kanilang bahay sa California. Sa poll sa video, batang babaeng tumawid sa highway nabundol ng tricycle. At bakbakan ng gilas at New Zealand sa FIBA Asia Qualifiers, sisilipin natin live. Yan at iba pang Frontline News sa Sports, ihahatid ng ating guest sportscaster mula sa Signal HD Spikers na si Alfred Valbuena. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Minasakir sa kanilang bahay sa California sa Amerika ang magkapatid na Pilipino at kanilang mga nobyo. Sinunog pa ng suspect ang bahay ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa videong ito, inalala ni Jane ang mga anak na sina Christine Asaka at John V. Makindang. Nasawi sila matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tahanan sa Lancaster, California sa Amerika nitong Sabado ng madaling araw. Kasama rin sa namassacre ang fiancé ni Christine na si Edwin Garcia. Habang nasugod pa sa ospital ang nobyo ni John V na si Matthew Montebello pero pumanaw rin kalaunan. Ayon sa mga pulis, may tumawag sa mga bumbero dahil nasusunog daw ang bahay. Pagdating nila roon, nadatnan nila sa loob ang 4 na may mga tama ng bala. Wala pang 1 oras nang maapula ang apoy. Patay rin sa pamamaril ang 3 nilang alagang aso. Natagpuan namang buhay sa loob ng kwarto ang 16 na taong gulang na babae na tumawag ng tulong sa 911. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril muna ng sospek ang 4 na biktima bago sunugin ang bahay. Sa opisyal na pahayag ng pamilya Makindang, tinawag nilang marahas ang insidente. Hindi raw nila maipaliwanag ang sakit ng pagkawala ni na Christine at John V. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ang motibo sa massacre at ang nasa likod nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa opisyal ng embahada para sa tulong na pwedeng maibigay sa pamilya Makindang. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nabangga ng tricycle ang isang grade 1 student na biglang tumawid sa highway sa Davao City. Nasa Frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sa kuha ng dashcam na ito sa Davao City noong Martes ng hapon, makikitang biglang lumiko ang isang tricycle sa gilid ng highway. Dumiretso siya at nabundol ang batang babaeng tumawid. Tumagilid pa ang tricycle habang bumangga sa tent. Agad dinala ng driver sa pinakamalapit na ospital ang 6 na taong gulang na grade 1 student. Nagkagasgas sa tuhod at siko ang biktima. Pauwi na sila galing sa eskwelahan nang mangyari ang aksidente. Habang tumatawid sa kalsada, nabitawan niya ang kamay ng bata. Kasi yung pong bata, naghumawak yung yaya sa kamay, tapos umidlas siya. Kaya tumakbo yung bata. Depensa ng driver, bigla-biglang tumawid ang bata kaya hindi na siya agad nakapagpreno. Sinubukan niyang umiwas pero huli na. Nakalabas na ng ospital ang bata. Hindi na magsasampa ng reklamo ang kanyang pamilya laban sa tricycle driver. Nangako naman ang driver na tutulong sa mga gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Arestado ang 2 carnapping suspects sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal. Kabilang ang isang lalaking tumangay na sa kolong-kolong ng kanyang kapitbahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Martes ng umaga nang makunan sa CCTV ang isang kolong-kolong sa Rodriguez Rizal, parang wala namang mali. Pero ang nagmamaneho niyan, magnanakaw pala. Tinangay niya ang kolong-kolong. Kinabukasan, natunto ng pulisya ang sospek at ang tinangay nitong motorsiklo. Yung suspect at saka biktima, they belong to the same street. So magkapitbahay. Napag-alamang dati nang nahuli ang lalaki dahil sa pagtangay ng motor noong 2021. No comment ang sospek. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Law Act of 2016. Sa bayan naman ng San Mateo, inaresto nitong Martes ang babaeng sangkot umano sa pagnanakaw ng motorsiklo noong Pebrero. Number 5 most wanted person sa Rizal ang sospek. Nagtago raw ang sospek pero natunton matapos makakuha ng tip ang pulisya. Itinanggi niya ang pagnanakaw ng motor. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, muling nagsama-sama ang mga dating miyembro ng One Direction sa funeral service ng pumanaw nilang bandmate na si Liam Payne sa Inglaterra. Dumalo po sina Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan at Harry Styles sa memorial service na ginanap sa isang simbahan sa Buckinghamshire. Naroon din po sina Simon Cowell na judge sa talent show kung saan nabuo ang One Direction at ang ex-girlfriend ni Liam na nanay rin ng anak nilang si Bear na si Cheryl Cole. Nakiramay rin ang ilang mga fans sa paligid ng simbahan. Last October lang nang masawi si Liam matapos mahulog sa balkonahe ng isang hotel sa Argentina. Ito pa nga, it's raining opas sa isang showcase event sa Singapore. At ang isa nga sa kanila, may promise pang muling bibisita sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Umuulan ng opa! Woo! Kim Soo-yoon, Song Kuk-koo, Joo Ji-hoon, Captain America Anthony Mackie at marami pang iba. Nagsama-sama sila sa blue carpet ng Disney Content Showcase dito sa Singapore. Siyempre, nakatsikahan natin si Kim Soo-yoon at Jo Bo-hwa para sa much-anticipated K-series na Knock Off na mapapanood na next year. Sinubukan nga nating hindi magpaka-fangirl pero di umubra dahil very accommodating si Sumen at nakipag-heart hand pa! Promise ni Soo-yoon, babalik siya sa Pilipinas soon. 네, 필리핀에 계신 여러분들도 네, 함께 공유하세요. Yes! You're gonna be back! 돌아오실 거죠? 네. Bukod sa kanila, present din sina Kim Dami para sa 9 Puzzles at Park Gun Bin para sa Hyper Knife. At syempre, ang cherry on top ng event. Present ang inaabangan nating si Anthony Mackie na pinasahan ng trono ni Chris Evans bilang Captain America. Chris Evans was such a great Captain America and taking over that mantle meant a lot. Showing na ang pelikula niyang Captain America Brave New World sa mga sinihan sa February 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa polis sa CCTV, dalawang SUV na parehong hindi nagminor, nagsalpukan sa intersection. May bagong namumuong sama ng panahon. Magiging bagyo na naman ba yan? At live tayo makikisaya sa Christmas pailaw sa Intramuros. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang banggaan ng dalawang SUV sa Misamis Oriental. Isang nasawi habang 6 ang sugatan, kabilang ang mga bata. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Sa pool sa CCTV ang banggaan ng dalawang SUV na ito sa intersection sa Diversion Road sa Opol, Misamis Oriental kagabi. Binabagtas ng itim na SUV ang Diversion Road nang masapul ito ng ikalawang SUV na bumulaga mula sa eskinita. Sa tindi ng impact, nagpaikot-ikot ito ng ilang beses. Patay ang isa sa 7 sakay ng SUV na si Engineer Emilyn Pagaling. Sinundusan ng kanyang mga kamag-anak mula sa airport at pauwi na sana ng Malaybalay, Bukidnon. Sugatan naman ang 6 pang sakay ng SUV, kabilang ang kanyang mga apo. Nabisto namang minor de edad ang driver ng nakasapul na SUV. Puro mga estudyante ang kasama niya. Wala namang sugatan sa kanila. Sabi ng driver, ma'am, galing sila sa paralan. Inatid lang nila yung kaklase nila isa doon sa bara, kaya doon lang sila dumaan kasi ihatid pa din yung isa nilang kaklase doon sa Maymulugan. Ayon sa mga pulis, ang minor ang may kasalanan dahil siya ang papasok ng Diversion Road. Tumanggi nang magpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima, pero desidido silang magsampa ng mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to property laban sa driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel,
News 5. Meron na namang posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, may low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong direktang epekto sa ngayon. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya magiging maulap ang papawirin na may kasamang pagulan sa Batanes at Babuyan Island. Sa ibang balita, tumadsad pa lalo ang halagaan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan kanina sa 59 pesos per dollar. Mas mahina kumpara sa 58 pesos and 91 centavos kada dolyar na palitan kahapon. Ito na ang pinakamababang isinadsad ng halaga ng piso sa loob ng 2 taon mula noong October 2022. Paliwanag ng mga eksperto, mas lumakas ang dolyar kontra sa ibang currency gaya ng piso. Dahil epekto ito ng pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. At para maghatid ng maiinit na frontline news sa sports, magkakasama naman natin ngayon ang PBL hunk ng Signal HD Spikers na si Alfred Valbuena. Alfred, welcome sa Frontline Pilipinas. Salamat, Cheryl. Mga kapatid, kasado na ang tapatan ng Gilas Pilipinas at New Zealand sa pagbubukas ng second window ng FIBA Asia Cup qualifiers ngayong gabi. Live mula sa SM Mall of Asia Arena, nasa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano ang latest dyan? Alfred, panibagong misyon na naman ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas. Yan ay kontra sa New Zealand dito sa pagbubukas ng second window ng FIBA Asia Cup qualifiers dito sa Mall of Asia Arena sa Pasay. At sa ngayon nga makikita ninyo marami ng fans ang nakapila para pumasok sa venue at karamihan sa kanila na kulay na blue na damit para bigyang suporta ang ating pambansang koponan. Magiging mahalagang laro ito para sa Gilas Pilipinas, lalo na kailangan nilang makuha ang panalong ito para makuha ang top spot at early lead na 3-0 sa Group B ng qualifiers. Maalalang sa unang window ng qualifiers noong Pebrero, tinambakan ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei sa Group B. May winning margin ng koponan na 41.5 points mula sa parehong laro. Yun nga lang, hindi biro ang talunin ng New Zealand na mayroon ring identical 2-0 record sa group stage. Ranked number 22 sa FIBA World Standings ang New Zealand, habang ranked number 34 naman ang Pilipinas. May plano namang basagin ang Gilas, ang 8-year winning drought natin kontra sa team na yan. Dito masusubukan ang chemistry ni National Team Head Coach Tim Cone kasama ang kanya mga players na sina Bigman Junmar Fajardo, Kai Soto, kasama ang naturalized player natin na si Justin Brownlee. At ang magtitimon naman ng point guard position ay sina Scottie Thompson, Dwight Ramos at Chris Newsome. Yun nga lang, kailangang magdoble kayod ng koponan inside the paint dahil hindi makakasama sa lineup si bigman EJ Edu dahil sa tinamong injury. Alfred, sa ngayon nga patuloy pa rin nag-aabang ang mga fans at kanina nasilip natin nagsisimula nang mag-warm up ang parehong koponan. Magsisimula ang tapatan ng Pilipinas at New Zealand 7:30 PM. At sa linggo mayroon pang kalaro ulit ang Gilas Pilipinas. Kalaban naman nila dyan ang Hong Kong pagdating yan ng 7:30 rin sa linggo. At yan ang latest mula dito sa MOA Arena. Ian Suyu. Susunod, ang kwento ng sanggol na may bukol sa baga na puno ng nana. Lalaking magpupuslit ng sigarilyo nagpanggap na water lily. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po dahil maselan na ang susunod naming ibabalita. Iniinda ng isang sanggol sa Maynila ang bukol sa kanyang baga na puno ng nana. Hirap siyang huminga kaya tinubuan sa bibig
at tinubuhan sa bibig at tagiliran. Nasa frontline ng balitang yan, si Yeda Pascual. 7 buwang gulang pa lang si baby Lian Ezekiel pero hindi na biro ang sinapit niya. Tinubuhan siya sa bibig at tagiliran dahil hirap ng huminga. Kinailangan din siyang tanggalan ng nana sa baga. May putol daw po sa baga. Yung kasing laki, mga ganun po. Ganyan. Then yung pagka-drain po nila, sobrang dami sa kawa nila na nana. Salita ng mag-asawang Geraldine at MJ sa pagbabantay kay baby Lian sa ospital. Ngayong araw tatanggalin na ang tubo sa bibig ng sanggol. Pero hindi pa ang tubo sa kanyang tagiliran dahil patuloy pang inoobserbahan kung babalik ang mga nana. May hingi po ako sa inyo ng tulong para po sa aking anak na kahit ang tutulong mo po para po sa gustusin po ng anak sa ospital. Ayun lang po. Maraming salamat po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Arestado ang isang smuggler na nagtago sa mga water lily para magpuslit ng sigarilyo sa Argentina. Palutang-lutang ang kumpol ng water lily na ito sa isang ilog. Pero nagtaka ang mga pulis nang mapansing mabilis ang paggalaw ng halaman. Nang napitan ng isang lalaki ang bumulaga sa ilalim nito. Dala niya ang 2 kahon ng mga sigarilyo mula sa Paraguay. Sinuri muna ang smuggler kung nakakaranas ng hypothermia o pagbagsak ng body temperature dahil sa lamig ng tubig bago siya dinala sa presinto. Nakadalawang panalo na ang Signal HC Spikers sa PVL All-Filipino Conference matapos talunin ang Cherry Tigo Crossovers. Nanguna ang HC Spikers sa Set 1 pero nakabawi ang Crossovers sa Set 2. Muli namang nakarespak ang Spikers pagdating sa Set 3 hanggang sa makamit ang panalo sa Set 4. Nagtapos ang laban sa final score na 3-1 para sa Spikers. Si Don Macandili Katindig ang naging player of the game, nakapagdala ng 20 excellent digs at 6 na excellent receptions. Sunod naman na nagbakbakan ang Capital One, Solar Spikers at Chocomucho Flying Titans sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Susunod, Pasko sa Intramuros, papasyalan natin live. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ramdam na ang Pasko sa Intramuros. Sinilawan na ngayong araw ang Meralco Liwanag Park. At live mula sa Intramuros, sa Frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, marami na bang namamasyal dyan? Jiggy, Paskong-Pasko ang paligid dito sa Plaza Roma, Intramuros. Dahil yan sa ceremonial lighting ng Meralco Liwanag Park. Mabubusog ang inyong mata sa makukulay na Christmas lights at matayog na Christmas tree. 20 feet ang taas nito, nagawa sa recycled meter case. Sabi ni Meralco Senior Vice President Ferdinand Gelus, simbolo ng pag-asa para sa bawat Pilipino ang pag-iilaw sa Plaza Roma. Gusto rin nilang makilala pang Intramuros, hindi lang dahil sa kasaysayan, kundi sa maganda at nagdiningning na park gaya nito. Mismong si First Lady Liza Areta Marcos ang nanguna sa lighting ceremony ngayong gabi. Present din dito si Manila Mayor Hani Lacuna. Bukod sa Meralco Liwanag Park, pwede ring bisitahin sa Intramuros ang binuksan na Centro de Turismo. Yan yung Old San Ignacio Church. Para kayong ibabalik sa nakaraan dahil sa magagandang Spanish architecture, art exhibit at pagsasalaysay sa makasaysayang istorya ng Intramuros. Libre ang entrance dito at bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6. 150 pesos naman ang entrance fee sa katabi nitong Museo de Intramuros. Parehas yung bukas mula Martes hanggang Linggo. Jiggy, sa ngayon, nag-e-enjoy na lang yung mga bisita dito na pumasok dito sa Liwanag Park. Libre naman pumasok dito. Bukas yan mula 5:30 hanggang Enero. Jiggy? Maraming salamat, Julie Baiza.
Maagang pamasko para sa ating lahat at sa mga kapatid natin na gabi-gabing nakatutok po dito sa Frontline Pilipinas. Tayo po ang itinanghal na Best News Program ng 46th Catholic Mass Media Awards. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming programa. Congratulations din sa mga programa ng Signal TV at sa True FM na ginawaran din ng parangal. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Mapa TV o radyo man, wagi sa puso ng ating mga kapatid ang mga programang nagtataguyod ng positibong pagbabago. At sa katatapos lang ng 46 Catholic Mass Media Awards, kabilang tayo sa mga ginawaran ng parangal. Una dyan ang TV5 primetime newscast na Frontline Pilipinas bilang Best News Program. Siyempre, tagumpay ito ng Media Quest family. Dahil dito ay ito ay parang patunay na magandang ginagawa natin. Tama ang ginagawa natin. Kaya tayo kinilala. Kaya sinishare natin itong karangalan na ito sa lahat ng mga taong nasa likod ng camera. Ginawaran naman ng special citation ang Budol Alert sa Best Public Service Program. Ang Freedom Boat naman ng Signal TV 1PH and 1 News, wagi ng Best Special Event Coverage. Best Talk Show naman ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino ng 1PH. Maraming salamat si MMA sa pagkilala at kami nangangako na pagbubutihin pa namin ang aming trabaho. Ang Kiddie Explorer naman ng 1PH ang pinangaralan bilang Best Children and Youth Program. Best News Magazine and Best News Commentary ang Ted Filon ng DJ Chacha sa Radyo 5. Ang Sana Lourdes, ginawaran naman ng special citation para sa kategoryang Best Drama Program. Pinararangalan ng CMMA ang mga personalidad at programa sa telebisyon, radyo at iba pang media platforms na nagpapakita ng husay sa paglikha ng mga content na nagtataguyod ng positibong pagbabago. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sugatan ng isang binatilyo matapos masaksak dahil sa pikunan daw sa tsinelas. Ang nanaksak, isa ring menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Imbes na nasa eskwelahan, nakaratay sa ospital ang binatilyong yan. Nasaksak siya sa likod nitong Lunes ng gabi sa isang park sa Malabon. Ang nanaksak, isa ring menor de edad na 12 anyos. Ang ugat daw ng insidente, pikunan dahil sa tsinelas. Kwento raw ng 12 anyos na sospek. At sinipa daw yung tsinelas, tapos binatukan daw siya. May isang tao na nagbigay ng isang matalim. Niwas-iwas niya na doon sa sobrang galit ng bata. Walang nakuwang patalim sa pinangyarihan ng krimen. Inaalam pa rin ng mga pulis kung totoong may nag-abot ng patalim sa binatilyong nanaksak. Problemado naman ang pamilya ng biktima dahil sa gastusin sa pagpapagamot. Ginagawa rin sa akin, hirap na ako eh. Tapos sobrang nahirap. Tapos bandang huli, may nalaman pa ako. Yung bata daw na yun, pinalabas na. Paliwanag naman ng isang abogado, dahil menor de edad ang nakasaksak, hindi siya makukulong. Pero pwedeng hilingin ng pamilya ng biktima na isailalim siya sa intervention ng DSWD. File a petition for the involuntary commitment of the child. Yun yung ilalagay yung bata sa bahay pag-asa, not by way of punishment, but by way of intervention. No, para if ever maparealize ng DSWD and ng intervention program sa bata na mali yung ginawa niya. Pwede rin daw humingi ng danyo sa pamilya ng biktima na nagpapagaling pa rin sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Bumelta si San Juan Mayor Francis Zamora sa mga paratang ni Senador Jingo Estrada na may libo-libong flying voters daw sa San Juan. At banat niya bakit di magpetisyon sa korte ang senador kung may matibay siyang ebidensya. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Hinaham ko kayo, Senator Jingo Estrada. Mag-file kayo ng exclusion sa korte. Yan ang sagot ni San Juan City Mayor Francis Zamora matapos paratangan ni Senador Jinggoy Estrada na may 30,000 flying voters daw sa lungsod. Sa budget deliberation ng COMELEC noong Lunes, iginiit ng senador na hindi kapanipaniwala ang paglobo sa higit 109,000 na mga rehistradong botante sa San Juan noong 2022 elections. Mula yan sa halos 90,000 noong 2019. Kung sino man ang sabihin ni nung gagong mayor namin doon, yun lang ang boboto nila.
Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. Sa ilalim ng batas, korte lang ang pwedeng mag-alis sa pangalan ng mga rehistradong botante. Kaya banat ni Zamora, bakit di na lang mag-file ng exclusion sa korte si Estrada kung marami talaga siyang ebidensya? Sasamahan ko pa siya mag-file ng exclusion sa ating korte kung talagang kilala niya ang mga ito. Kilalang magkaribal sa San Juan City ang mga Zamora at Estrada. Pero buwelta ni Estrada, hindi ito tungkol sa politika. Malakas lang daw ang loob ni Zamora na hamunin siyang mag-file ng exclusion sa korte dahil alam daw nitong lumipas na ang period para maghain ng petisyon. Gayunman, nanindigan ang senador na may irregularidad talaga sa paglobo ng mga botante sa San Juan base sa mga hawak niyang ebidensya. Ang Commission on Elections naman, nauna nang bumuo ng task force na bubusisi sa biglang paglobo ng mga botante sa ilang lugar gaya ng Makati at San Juan. Sa hiwalay na datos naman ng COMELEC, lumabas na higit 9,000 na ang natanggal sa master list ng mga botante sa San Juan, gaya ng mga namatay at double entry. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa unang pagkakataon, kinumpirma ng Pilipinas at Amerika na may nakadeploy ng mga Amerikanong sundalo sa Palawan bilang bahagi ng US Task Force Ayungin. Tinutulungan daw nito ang militar sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa headquarters ng AFP Western Command sa Palawan itong Martes, kinumpirma ni Austin na may task force ayungin pala ang Amerika na nakadeploy sa Palawan. Mga Amerikanong sundalo ang miyembro ng task force na kasama sa binisita niya sa kampo. Ito ang unang pagkakataong isinapubliko ang binuong task force. Nahango ang pangalan sa Ayungin Show kung saan nakasadsad ang ating BRP Sierra Madre. Inaangkin din ng China ang Ayungin. Tikom ang bibig ng Amerika at AFP kung kailan nabuo ang task force. Pero ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, technical support lang ang ibinibigay ng task force sa mga operasyon natin sa West Philippine Sea. Wala raw direktang partisipasyon ang mga Amerikano sa rotation at resupply o remission sa Ayungin Shoal. It is purely solely a Philippine armed forces, Philippine forces operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Hindi lang daw nakatuon sa mga RORE mission sa BRP Sierra Madre ang binuong US Task Force Ayungin. Sa bisa kasi ng Mutual Defense Treaty, mas marami ng mga paraan kung paano magtutulungan ang Pilipinas at Amerika. Ayon naman sa US Embassy, mas pinalakas ng Task Force Ayungin ang interoperability ng Pilipinas at Amerika pagdating sa mga aktibidad nila sa South China Sea. Ang AFP naman, nalinaw na puro impormasyon lang ang ibinibigay na tulong ng Amerika. Kabilang dito ang pagmonitor sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay para mas maplano ng AFP ang mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Bago yan, ilang beses nang nag-alok ang Amerika na tumulong sa aktual na RORE missions dahil sa pagiging agresibo ng China. Pero tinanggihan muna ito ng Pilipinas hanggat kaya pa raw ng ating mga sundalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Patong-patong na perwisyo ang idinulot ng mga bagyong dumaan sa Isabela. Bukod sa mga sirang pananim at bahang kalsada, nagkasunog pa sa isang bahay kahit may baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Binaha na nga, nasunog pa ang bahay na ito sa Santo Tomas, Isabela noong Lunes. Nataranta ang mga residente. Dahil napaliligiran naman sila ng baha, yan na ang ginamit nila para maapula ang apoy. Pero baha rin ang sinisising mitya ng sunog. Hindi kasi magamit ang appliances, kaya nakakandila muna ang mga residente. Ito raw ang pinagmulan ng apoy. Pero pag wala naman siguro sir tubig yun, hindi sure nagkaroon ng sunog kasi nilipat namin mga gamit namin sir. Apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigang binansagang corn capital ng bansa. Kabilang dyan si Jason Bernacha na ibinilad sa gilid ng highway ang 400 sako ng nabasang mais. Ang iba nga sa mga yan, bulok na. Mahirap po kasi, yun nga po, baka bilhin na lang po ng mura yan. Loging-logi na siya. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, may mga kalsadang hindi pa rin madaanan. Puspusa na rin ang paglilinis sa Bacolod Bridge matapos umapaw rito ang ilog.
Lubog din sa baha ang kalsada sa Barangay Santa Barbara. Kahit maganda na ang panahon sa Isabela, bakas pa rin ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo. Patuloy ang assessment ng mga opisyal sa halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Isabela. Mula sa Ilagan City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa groundbreaking ng magiging pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Makakatulong daw itong mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga Meralco customer. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Project. Isa itong solar power plant at battery storage facility sa Nueva Ecija na pinakamalaki sa buong mundo. 3,500 hectares ang lawak ng proyekto. Magsisilbi yan bilang power generation source ng Meralco. Aabot ng 3,500 megawatts ang kapasidad ng planta, habang nasa 4,500 megawatts naman ang battery storage capacity nito. Ibig sabihin kaya raw nitong mag-supply ng kuryente sa 2.4 million na bahay at pwede ring magamit ang nasa storage ng baterya pag kinailangan ng dagdag na power supply. The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Gaano kalaki nga ba itong Terra Solar Project na pinag-uusapan natin? Kung matatanaw nyo itong nasa likuran ko, ang mga nasa babang yan, lahat daw ng yan, maliit na bahagi pa lang ng mga lalagyan ng solar panel. Ang kabuuang lupa kasi, mas malaki pa sa buong Pasig City. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, makatutulong din ang Terra Solar Project sa pagsusulong ng renewable energy sa bansa. We will eliminate 3.6 million tons of carbon emissions annually, the equivalent of pulling 3 million cars off our roads. The Philippines is not only keeping pace with the global energy transition, but more so we express our intention, the Philippines' intention, to lead that migration from thermal to renewables. Bukod sa mas malinis ang solar power, mas makakatipid din dito kumpara sa krudo. Kaya ang tanong, bababa ba ang sigil ng kuryente oras na makapag-supply na ang Terra Solar Project sa Meralco? Yung talagang gusto natin gawin, pag-operate nito, malaramdaman na ng mga consumers. Inaasahang magiging fully operational ang Terra Solar Project sa Pebrero 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Nakabalik na si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP Custodial Center matapos ang mahigit 1 linggo sa ospital dahil sa pananakip ng dibdib. Ayon sa Philippine National Police, nasa maayos na kondisyon si Kibuloy. Nakitaan siya ng irregular heartbeat noong November 8 at sinugod sa Philippine Heart Center. Duman pa siya sa ilang test sa Philippine Children's Medical Center bago tuluyang binalik sa Campo Crame nitong November 16. Sa ngayon, binabantayan pa rin ng PNP General Hospital ang pastor. Mga kapatid, paboritong handa, agahan o kahit na nga merienda, ang sikat nating pansit na palabok. Sa huling talanga ng kilalang food and travel magazine na Taste Atlas, top noodle dish ito ngayon sa buong bansa. Ayon po sa mga food historian, itong palabok, variation na lang ng classic nating pansit na nauna ng impluensya sa atin ng mga mangangalakal na Chinese noong pre-colonial period. Tulad nga po ng pansit, may mga uri rin itong mga palabok. Kung dadayo ka sa Quiapo, pwede kang mamili ng noodles, iyong mataba at iyong mapayat. Iyong version na may matatabang noodles, madalas din na tinatawag na pansit luglug o di kaya naman ay malabon.
Yung payat o yung gumagamit ng bihon, iyon na yung mismong pansit palabok. Pare-pareho lang din naman itong dish. Yellow-orange madalas ang sarsa nito na punong-puno ng toppings tulad po ng itlog, hipon, chicharon, pusit, gulay at marami pang iba. Depende na lang sa iyong panlasa. Tulad ng iba pa nating mga pagkain, ang pansit palabok, simbolo ng pagiging malikhain at likas na galing sa pagluluto nating mga Pilipino. Gaya na lang ng K-Alaman, ang sinasalaming kultura at husay ng mga Pinoy sa pagkain ay maituturing din pong K-Yamanan. K-Okay. Sa sports naman, Al Francis Chua is back sa Gilas Pilipinas program bilang bagong in-charge ng men at youth team. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, si Chua na ang bagong team director at manager ng Gilas Pilipinas Youth at Men's Basketball Team. Bukod sa bagong role sa Gilas, mananatili pa rin si Chua bilang sports director ng San Miguel Corporation, team governor ng Ginebra at vice chairman ng PBA. Hindi na bago sa Gilas si Chua. Dati siyang team manager ng koponan noong 2022 Asian Games. Kumpiyansa naman si SBP President Al Panlilio na malaki ang maitutulong ni Chua para i-elevate pa ang Philippine basketball. Pinatoob naman ng UP Fighting Maroons ang UE Red Warriors sa elimination round ng UEAP Men's Basketball. Dikit ang laban sa first half pero all out na ang opensa ang pinakita ng UP. Nagawa pang dumikit ng UE sa fourth quarter pero nagpakawala ng 15 points si Harold Alarcon para matiyak ang panalo. Ang final score, 77 at 67 para sa UP. Nagtala naman si Alarcon ng career high na 33 big points. Nagambag naman si big man Quintin Milora Brown ng double-double game, 16 points at 12 rebounds. Plano ng Phoenix Suns na alokin si NBA star Kevin Durant na magstay sa kanilang team. Ang halaga ng offer, tumataginting na $120 million o katumbas ng higit 7 billion pesos. Nakatandang mag-expire ang kanyang kontrata sa Suns pagkatapos ng 2025 to 2026 season. Ayon sa may-ari ng team, gusto raw ni Durant na manatili sa Suns. Sa kabila ng cafe injury ni KD, nakuha siya ng 27 points at 6 rebounds at 3 points, 4 assists per game ngayong season. And that's your daily dose of sports news this Thursday. Thanks for tuning in mga kapatid. Ako po si Alfred Valbuena. Susunod, halos 40 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat sa mga package mula Canada. At MMFF entry na The Kingdom, may bonggang paandar sa Mall of Asia sa Pasay. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bulto-bultong pera na nagkakalaga ng 112 million pesos ang nakita sa mga vault sa Pogo Hub sa Bataan. Pinaniniwala ang galing ang mga pera sa iba't ibang krimen gaya ng mga scam. Bukod sa pera, may mga passport din sa vault. 12 vault ang binuksan ng CIDG. Nakatakda namang tapusin ng Senado ang pagdinig sa Pogo sa susunod na linggo. Kabilang sa tatalakayin ang mga Chinese spy daw sa Pogo. Yun yung isang gusto naming maisara, mataliw, mabuhol na loose end dun sa huling pagdinig namin sa Martes tungkol sa Pogos at kina Guo Huaping dahil may big fish pa rin. Nasabat ang 39 million pesos na halaga ng high-grade marijuana mula sa mga package sa Bulacan. Ang nagpadala raw galing pa sa Canada. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Toneladang high-grade marijuana o kush ang tumambad sa mga pulis nang inspeksyonin ng mga parcel na ito sa Balagtas, Bulacan. Nagkakahalaga yan ng 39 million pesos.
Ayon sa mga pulis, ipinadala ito ng isang lalaking taga Toronto, Canada. Pero ang nakatanggap, wala raw kaanak sa ibang bansa. Nakapangalan pa ang parcel sa kapatid ng residente na nakakulong pa dahil sa droga. Dahil dito, naghinala sila sa laman ng mga kahon at isinumbong sa mga pulis. Sinalakay ng PIDEA Region 1 ang isang bahay sa Barangay 1 sa Dagupan City kagabi. Punterya ng buy-bust ang drug den sa lugar. Naabutan ng mga operatiba ang may-ari ng bahay at 3 pang lalaki na gumagamit ng droga. Nakuha sa kanila ang mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng higit 122,000 pesos at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa kabundukan ng Benguet, binunot ng mga pulis at tauhan ng PIDEA ang mga tanim na marijuana. Kalaunan, sinunog ang mga halaman. Aabot sa higit 1.9 million pesos ang halaga ng marijuana na winasak. Natagpuan ng mga ito sa mga plantasyon sa Kibungan at Bakun. Hindi naabutan ng may-ari at mga tauhan ng mga taniman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasa pool sa video ang panunugod ng isang babae sa mag-asawang nasa bake shop sa Illinois sa Amerika. Ang dahilan ng kanyang pag-atake, jacket na may tatak na Palestine. Narito ang report. Nanulak, nanakit, nanubok pang mambuhos ng kape. Stop! Stop! Oh my God! Ang lalaking umaawat, gumanti at ibinato ang lagayan ng kape sa mukha ng babaeng senior citizen. Si ate, lalong nanggigil. Oh my God! Now I'm gonna call the police! Call the police! Ang babae, nagsumbong pa sa kahera ng bake shop sa Wheaton, Illinois sa Amerika. Hindi nga lang siya pinansin kaya balik siya sa panghaharas. Itinutulak siya ng lalaki pero pasugod ang babae. Ang lalaki, pinoprotektahan pala ang kanyang misis na buntis na gustong sugurin ng babae. Nag-ugat daw ang panghaharas dahil sa suot na jacket ng lalaki na may tatak na Palestine. Lumalabas na isa itong insidente ng hate crime. Dumating naman ang mga pulis at inaresto ang suspect na si Alexandra, 64 years old. Nakakulong na siya at sinampahan ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May bonggang paandar ang isa sa inaabangang pelikula ngayong taon na The Kingdom. At official entry din po yan sa Metro Manila Film Festival 2024. Mula po sa Mall of Asia sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Von, gaano ba kabongga yung paandar na yan? Jervy, mga kapatid, The Kingdom conquers the iconic Mall of Asia Globe. Opisyal na ngang ibinagayway ang bandila ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom dito sa MOA. Pasado alas 6 ng gabi, nagningning ang bandilang yan ng isa sa mga pinakamalaking pelikula ngayong taon sa bansa na The Kingdom. Agaw eksena ang paandar na yan sa mga kapatid nating motorista at commuter. And speaking of paandar, ipinasilip din sa News 5 ang nagtrending na set ng pelikula kung saan kinuna ng isa sa mga major highlight ng film. At ang feels, Pilipinas na hindi nasakop ng mga dayuhan. Ang mga bida ng pelikula na sina Bossing Vic Soto at Yolo Pascual, mas tumaas ang excitement na mapanood na ito ng publiko. It's a beautiful project. So parang, it's a privilege to be part of this kind of project na, I mean, not just ambitious, but, something that we can be proud of. Very excited. Alam ko mahirap. Very challenging yung role. Sa mga costume lang, medyo challenging na with the tattoos. We just want to present something different, something, kumbaga, will go down sa history ng Philippine cinema. Bukod sa set, binisita rin natin ang pictorial ni na Bossing, Papa P, Christine Reyes, Sid Lucero, Sue Ramirez at iba pang cast kung saan makikita at mafe-feel ang royalty vibe at pagka-Pilipino ng mga tauhan.
Lahat ng yan at iba pa para sa inaabangang pagsasama ng malalaking bituin sa big screen para sa bigating proyekto. Jervy, no, mga kapatid, ang grand reveal na yan ng bandila ng The Kingdom dito sa MOA Globe ay isa lamang sa mga pasabog ng produksyon para sa inaabangang pelikula ng taon sa MMFF. Siyempre, ang The Kingdom ay under ng MZ Television Productions, ng APT Entertainment at ng MQuest Ventures. Isa yan sa 10 entry para sa 50th Metro Manila Film Festival. Yan ang latest mula rito sa MOA. Jervy? Nako, excited kaming lahat para sa The Kingdom. Maraming salamat, Von Belinario. At yan po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Webes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Thursday na, mga kapatid. Isang araw na lang at pa-weekend na. And as usual, dapat good vibes pa rin. Sagot na yan ng mga naipong makukulit na entry ng ating mga kapatid online. Silipin natin yan sa Kwento Isang Minuto ni Kaka Mark Logan. Sunod-sunod na mga kalamidad ang dumating. Tara, take off tayo para naiwan ang paa. Maghatid up ka na lang. Eto, sakay tayo sa Toyota Inotang. Kailan kaya matatapos ang hulog dito? O kaya, mag-angkas ka. Naku, sana binili ko na lang yung helmet na naka-sale. Mag-gelatin ka muna. Eto, fish gelatin. O kaya, itodo mo na ang chillax. Magpa-foods pa sa isda. Naku, parang patay na ata yung isda. Coffee break na nga lang, pero magbabawas na ako ng kape. Kalahating tasa na lang. Kaya ready na ba kayo sa bagyo? Ibalot na ng cellophane ang kotse nyo. At kung may duda ka pa rin, pati bahay nyo, ibalot mo na rin. Nga pala, sa mga babiyahe ha, madulas ang daan. Baka dumikit ang mukha nyo sa headrest pag preno. Kaya yung mga pabigat sa buhay, ayan, dumami na sila. Gawin nyo na ang papel nyo bago lumakas ang hangin. Sige te, huwag ka bumitaw te. Bagyo lang yan. Pinoy tayo te. Dito nga po sa kinatatayaan ko ay ramdam na ramdam ko pa rin po. Ang lakas ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Asawa ba yun ang babato? Galing ka asawa niya. Nangyari na ba yun sa inyong dalawa? Hindi naman. Ay, hindi naman. Mga good boy. Ayan. Uy, thank you sa CMMA. Again, no? opo, salamat. Ating award. Salamat po. At thank you din again, Alfred. Alfred. Salamat. Welcome sa Frontline Pilipinas. Dalagan-dalaga ka ngayon. Sweet mo ngayon. Parang napaka-demure mo. Hindi. Happy ako na may kapalit si Mike. Okay. Hindi pala. Wrong. Don't get me wrong, Mikey. I love you. Hindi dahil absent siya. May kapalit siya. And I'm happy about it. Hindi na yan madidelete. Uploaded na yan. Nagkakatuwaan lang, mga kapatid. 34 days na lang po. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.